Well, in this video, another existing loan app po yung share ko sa inyo at very familiar na kayo sa loan app na ito kasi nga naman, dami na namang nagre-request nito na balikan ko daw kung okay na daw ba tong loan app na ito since legit po ito, which is itong si Mabilis Cash Loan App. So guys, anong sasabi nyo? Kasi eto magiging honest and transparent lang ako dito regarding this Mabilis Cash Loan App ngayon. Kasi lately kasi, hindi ko na talaga siya feature o hindi ko na rin siya sinasama sa mga compilation ko for some reasons. At itong reasons na ito, of course, malalaman nyo rin. Well, in this video guys, share ko po sa inyo yung updated application ngayon kay Mabilis Cash. Kung okay pa din ba siya utangan ngayon and kung giving pa rin ba talaga itong loan app po na ito since ang dami na naman niyang ads. Kaya ko nga siya nasilip ulit kasi yung ads niya nagkalat na naman and promising yung ads niya ha. Alam ko naman, legit po itong si Mabilis Cash and kaya diba babalikan natin, titingnan natin kung okay na ba ulit mangutang dito kay Mabilis Cash ngayon. But before I start, disclaimer lang po muna tayo, no? I'm not a loan expert, I'm not a financial expert, and this video po is not sponsored. Obviously naman po, no? I-share ko lang po talaga sa inyo, naging update po natin dito kay Mabilis Cash, based lang din po yan sa experience ko. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong mga videos, sige consider subscribe at click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to Mabilis Cash Loan App na since nagkaroon din naman siya ng update, in fairness naman sa kanya, last March 2026 lang. So, bago lang din naman siya. Well, again, legit po itong si Mabilis Cash under kay Mali Lending Corporation. License to operate po ito. So, nakaka-legit na ba talaga siya ngayon? So, binalikan ko nga po siya for all of you. So, anyways po si Mabilis Cash po nagpapautang po pala siya ngayon ng up to 90,000 pesos. Wow. Yes, ganun kalala. Kasi alam niyo ba na-offer niya ako dati ng up to 65,000 pesos? Kahit hindi pa ako sobrang tagal sa kanya. Daw pala utang na rin ako noon. Pero yun, mataas talaga siya mag-offer. And guaranteed siya mag-offer. Kaya lang, may downside kasi siya. Pero yun, malalaman din naman natin mamaya. Anyways, sa mga gustong itry or hindi pa na-approve dito kay Mabilis Cash, ganito po mag-apply ngayon. So, click lang natin yung apply. And then, we need to enter our mobile phone number as usual. And then, magpapadala po sila ng verification code sa atin. And then, dito guys, is the personal information po agad-agad. And then, mabilis lang naman po yung application natin dito kay Mabilis Cash. Fill upan lang po natin yung mga kailangan po nila. And then after po niyan is the self-verification na po agad-agad. Maganda siya kabilis. And then after po niyan, that is followed by the contact information po. And then isa lang naman po yung hinihingin niya sa atin. So, ipoprovide lang po natin yan. So, manually fill up po siya. Ito po yung contact information or character reference po na i-input po natin dito. Well, after po nito is the job information or the work information na po. And guys, don't worry kahit po tayo ay unemployed student housewife. Pwede po tayo mag-apply dito. Kasi katulad ko noon, meron akong account dito, na-approve ako kahit unemployed po ako. So, after the job information po, is the identity information or the ID information po. And then, nandito na rin naman nakalatag po yung mga IDs po na hinihingi po nila. So, meron silang mga recommended, meron din silang other options. And then, kapag nakapili po tayo, nakalagay dito, upload ID photo. Pero optional siya, hindi mo siya required. Pero yung ID number, kailangan po natin i-input. So, yun yung ginawa ko. Yung ID number lang po yung in-input ko. And then, nag-proceed po ako sa next step, which is the disbursement method na po ito. Ito po yung disbursement method po nila. So, either e-wallet, GCash, GrabPay, Union Bank, and meron naman pong choices dito ng disbursement methods. So, pili na lang kayo po dyan. So, after po natin ma-provide yung ating account number po dito, isubmit po natin yan agad-agad. Diba, ganun naman kabilis mag-apply kay Mabilis Cash ngayon. Yan po yung updated as of now of application po ngayon kay Mabilis Cash. At kung makikita nyo guys, nakikita nyo ba nakikita ko? Of course, nakikita nyo yan. We need to submit more information po. So, nakalagay po dito, sorry, your loan application cannot be approved. You need to provide additional information daw to further evaluate the loan application. Yes, ito na talaga yung katotohanan po kay Mabilis Cash ngayon, which is ito yung reason kung bakit guys, parang ayoko na siya. Well, dito po pala sa baba guys, nakalagay po, upload ID photo. Kasi diba hindi ako nag-upload kanina, nag-input ako ng ID number. So, pinapa-upload pa rin pala nila. So, ginawa ko muna yun, in-upload ko muna yung aking ID. Baka may magbago if ever, baka ma-offeran ako kapag
mag-upload ako ng photo, ng ID photo. So, ginawa ko yon. After ko po siyang ma-upload, bumalik ako dito sa dashboard. Well, ganun pa rin naman. And FYI guys, no, ito na yung katotohanan ngayon kay Mabilis Cash. And ito na talaga siya. Di pa rin siya nagbabago. Pinaninindigan niya na ito na kung gusto po natin ma-offeran dito, we need to submit more information. I-click natin yan para may idea kayo. Well, ito no, ito yung mga kailangan na natin ngayong i-submit. The alternate contact, mobile authentication, GCash transaction history, my SSS, pag-ibig, other loan product limits to PRC. So, nakalagay dito, at least one or more of the following to further evaluate your loan application. So, kahit isa lang daw. So, inopen ko yung GCash transaction history para may idea kayo anong itsura. Meron naman sila instruction kung paano mo siya gawin. So, kung anong itsura daw, dapat yun daw i-upload mo. And then, buksan ko na rin yung alternate contact, no, para may idea kayo. So, ito yung itsura niya, guys. So, next po is the mobile authentication. So, for me, unsafe talaga siya, actually, guys. So, ito naman yung itsura niya, yung hinihingi niya about mobile authentication. Next is the My SSS. Ito yung parang nakikitaan ko na unsecured siya, na parang fishy. Kasi nga naman dito, no, under ng My SSS, nangihingi ba naman sila na i-input ko daw yung aking SSS user ID, not SS number. At i-enter ko din yung password ko. Bakit kailangan yun? So, dapat kung gusto nila ng mga ganon, wag naman yung pati password na. Kasi hindi naman sila mismo yung website ng SSS eh. Gets nyo? Up lang sila eh, na nanghihingi ng additional information. So, bakit kailangan natin mag-login? Or makita nila yung password ng SSS natin? Medyo fishy talaga yon. And for me, hindi ko siya nakita na secured tayo dun sa portion na yun. Kasi personal information natin to eh. SSS user ID and password. Okay lang sila. For me yun ha. Enlighten me please. Kasi hindi ko isusugal yung aking account dito sa totoo lang. May iba namang mga choices and well, move on tayo. Buksan naman natin si Pag-ibig. Ganun din si Pag-ibig eh. Enter the email address daw and then the password. Ito talaga yung medyo umaalma ako. Bakit kailangan i-enter yung password natin sa Pag-ibig? Ganun din kanina sa SSS, diba? Di ba na baka unsecured naman nun? Makikita nila eh. Sila mismo, yung mga staff or yung mga technicals nila na makikita nila yung password ng mga account natin dito. So, ibig sabihin, pwede nilang buksan yun or pwede silang mag-apply doon or if ever na may nakabinbin tayong loan sa Pag-ibig or sa SSS, pwede nilang ma-access yung ating account. Okay lang ba sa'yo yun? Hindi talaga siya secured for me. Natatakot ako doon na ibigay yung ganung information. Well, next tayo, buksan naman natin itong other loan product limits and ito yung itsura guys, no? Bali, mag-a-upload daw tayo dito ng credit limit screen recording of other loan products po na meron tayo. Kung may utang tayo sa mga loan offs po, i-screen record daw natin yun. Yung mga ganun po, yung mga ganung details na for me, I find it confidential na rin kasi may account kasi yun. And then lastly po is the PRC. So, hindi naman lahat may PRC, no? So, medyo scary pa rin tong part na to. I think dito, you need to upload your ID. Yun kasi yung sample dito. Well, that's it. Yun po yung mga kailangan nila. And FYI po, no, sa isa ko pong account ng Mabilis Cash, which is doon ako nagkakautang. Yun nga. At doon na po nagtapos yung loan ko talaga, yung pangungutang ko. Kasi, nanghihingi na sila ng more information about nga dito, yung mga nakalista nga po dito, which is I don't find it okay talaga. Pero ginawa ko pa din, sinubukan ko pa din naman, don't worry. May video ako niyan na sinubukan ko pong isubmit yung aking GCash transaction, other loan limits na screen record. Nag-submit din ako ng mobile authentication ba yun? Sinabit ko din siya. Bali, tatlo yung sinabit ko, walay pa rin, ligwak pa din, hindi pa rin ako na-offeran. Kaya sabi ko, kailangan ba isubmit ko yung mabibigat na information like SSS, Pag-ibig, PRC ba yan? Or other details? Kailangan ba yun para ma-offeran? What if sinabit mo na lahat-lahat, hindi ka pa rin ma-offeran? Sino ang lugi doon? Di ba tayo? Kasi nakuha nila yung information na kailangan nila na confidential na para sa akin. Para sa akin lang yon na as borrower nila dati, as may account po sa Mabilis Cash na nakakapangutang na nga kay Mabilis Cash, I don't find it safe and good talaga na. Kasi kahit sang anggulo, iniintindi ko naman iniintindi ko yung pangailangan niya na may ganun. Pero bakit yung iba naman hindi ganun, ano? Kahit mga legit talaga na mas mababa pa nga yung interest rates at mga mas longer term payments pa nga, hindi naman sila nagre-require ng ganun eh. Bakit itong si Mabilis Cash? Ang lakas ng loob niya mag-require ng ganun. Sana no, ma-explain ni Mabilis Cash yung ganito kasi nga hindi talaga siya nakakatulong. Pero sabi nila, yung iba nakakautang pa din. Sana all, diba? Kahit wala daw silang sinasubmit na additional information or kahit isa lang daw yung information na sinasubmit nila, nakakautang pa din. So, iba-iba. Kaya I need your cooperation, guys, no? You can comment down dyan sa comment section yung inyong experiences naman. If may account kayo dito or currently may ongoing loan kayo dito sa Mabilis Cash, kumusta? Kumusta yung pautang niya ngayon? Kapag repeat borrower na ba kayo, nagpapautang pa din ba siya? And okay pa rin ba siya? Kalaban-laban pa rin ba to si Mabilis Cash? Kasi kung tatanungin nyo, hindi talaga. So, if ever naman po, you can even try naman. Kasi malay nyo naman, iba-iba naman kasi tayo ng eligibility dito. Baka makapasa kayo
kayo or maaprubahan kayo. So, checkan nyo na lang sa akin. Well, don't worry. Lagi naman ako mag-a-update sa inyo in case po magkaroon ng improvement or may bagong ganap, changes itong si Mabilis Cash. Kaya dapat ako subscribe kayo at click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!